Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sila tayo, Ari Sinoy. Wala sa lahat. Magandang gabi, mahal na Ari Pilimon Undo, Krian Bonanza. Andito ngayon sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City, sa aming mga nanay sa kaharian ng Diyos, sa aming 12. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kailangan na mas baybayan natin ang mga nagsasalita dito sa radyo o sa ibang mga istasyon dahil para lalaman din ninyo ang mga salita sa bawat isa kung totoo ba o hindi dahil nakasulat naman na iwasan natin ang pagsinungaling. Malalaman din ninyo na yung nagsinungaling at yung hindi. Kasi yung hindi nagsinungaling, talagang ipaliwanag ang tungkol sa kaharian ng Diyos, kung sinong namamuno dyan, si Mahal na Ari Pilimon Undo, Krian Bonanza, at kung sino mga kasamahan dyan na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nalalaman natin na napakagandang sinabi sa ating kapatid na sinabi niya sa Juan City 27 hanggang 28. Gayon naman ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya datapat pagparito ng Kristo. Sino may walang nakakaalam kung taga saan siya. Mismo si Jesus, sumigaw mga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinabi, ako'y inyong nakilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili, datapot ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Kaya mga kapatid, yung sinabi na hindi natin nakikilala, tandaan natin mga kapatid na pagdating sa tamang panahon, siya ay magpakilala sa atin. Magpakilala mga kapatid. Kaya, yung hindi natin iaasahan na magpakilala yan. Kaya kung ang nasa isipan ninyo ay tama ang sa inyo, ipalabas ninyo. Kasi sa amin, ipalabas din namin na ang aming nalalaman at pananampalataya sa Kanya ay ipalabas din namin. Kasi ang paniniwala namin kami rin ang mananagot, hindi kayo. Parehong kayo. Yung paniniwala ninyo, kayo rin ang mananagot. Kaya kami, wala kaming ibang sinasabi dito sa programa sa kaharian ng Diyos, kundi ang katotohanan. Kaya pag isipan natin na kailangan pag tama yung atin, mabuti kung tama, kung hindi, tayo rin ang mananagot. Kagaya sa amin, hindi kami natatakot na kung sino mang pinanawalaan namin sa pagdating sa panahon, ay ito ay aming ihayag dahil kami rin ang mananagot, hindi kayo. Kaya kapatid, dahil mayroon pang kasunod sa akin na magsasalita, ito ang inyong lingkod sa kaharian ng Diyos, galing ng Eastern Samar, Florentino Campelan sa Region 6. Kaya salamat ug magandang gabi sa inyong lahat. Ibigay ko sa aking kasama, siya na ang magpakilala sa inyo. Salamat. Maraming salamat Red Florentino Campelan. Una sa lahat po, bago po tayo magpapatuloy,
Magandang gabi po sa ating mahal na Supremo, ang bukod tangi na nakapagtayo ng kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas. Walang iba, si Mahal na Haring Pilingon Ondo Bonanza. At sa lahat ng ating mga kasamahan, Luzon, Visayas at Mindanao, at lalong-lalo na din sa ating Presidente ng Kingdom of God. Magandang hapon po, magandang gabi po sa atin. At sa lahat ng mga masugid natin na taga-subaybay at tagapagkinig ng ating programa dito sa DXPD, The Voice of the Pitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong narinig, napakaganda po ang mga topic na na-discuss po sa atin. No? Binigay sa ating isang kapatid na marami ang mga mananampalataya na sa ngayon ay nagbibigay balita na hindi pa rin nila hanggang sa ngayon alam kung kailan magparito o paparito ang Panginoon ng Diyos. Pero kung ating tatalakayin, nakasaad sa banal na aklat na ito ay isinaat o ibinigay na sa kanyang mga pinili. No? Ibinigay niya. So, mayroong mga tao na binigyan niya ng knowledge kung kailan paparating ang Panginoon. Kung ating tatalakayin talaga, binigay dito na even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His sense. So, mayroong mga piniling lahi na kanyang binigyan ng mga hiwaga na inilihim sa atin sa lahat ng panahon. So, mayroong mga nakakaalam kung kailan at kung saan paparito ang Panginoong Diyos. Kung ating tatalakayin mula sa Paul na sa unang panahon ko ating babasahin sa Juan 1:1 na simula ang Diyos ay berbo. So ang Diyos ay berbo ay ang Diyos. So kung ating tatalakayin, simulat sa Paul, ang Diyos ay walang laman, walang buto. Ang Diyos ay doon naninirahan sa ibabaw ng mga tubig. So noong unang panahon, hindi nakipagsalimuha ang Diyos sa tao. Kaya paano niya maiparating o maipaparating ang kanyang mga plano sa lupa kung hindi siya magkakatawang tao? Kaya kung ating ipapatuloy ang babasahin doon sa Juan 1:14, ang berbo ay nagkatawang lupa. Sa anong paraan? At sa ano rason bakit siya ay nagkakatawang lupa? Ang unang rason, siya ay nagkakatawang lupa upang maipahayag nga doon sa mga tao ang kanyang plano sa buong sanlibutan. Siya ay nagkakatawang tao mula sa espiritu, mula sa berbo na hindi makikita, ay pumasok siya sa laman, pumasok siya sa katawan ng tao para maibahagi sa lahat ng tao ang kanyang mga plano. Dahil ang plano ng Diyos ay nakapagloob na sa buong banal na aklat. Nandito na ang lahat. So, dahil dyan, ang lahat ng plano para magsipagpatuparan o matutupad ang mga nakasulat dyan, kailangan niya ng mga katawan. Mula sa pagiging espiritu ay pumasok siya sa katawan. Sino ang unang tao na pinasukan? Kung alam naman natin, ang unang pinasukan ay si Adan. Na doon ipinahayag niya ang plano tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa gobyerno ng Diyos. Kasi sinabi dyan na itinatag ang kanyang kaharian, buhat pa ng itinatag ang sanlibutan. So ang kaharian ng Diyos na itinatag ng Diyos ay mula pa sa unang tao na
ginawa ng Diyos, no? Hanggang magsalinlahi mula kay Adan hanggang kay Jesus Christ, yan ang mga katawan, 60 o 60 na katawan na pinasuka ng Kristo. Sila ang mga katawan na nagiging daan para maipahayag ng Diyos ang kanyang plano dito sa sanlibutan. At mula naman doon kay Jesus Christ, since Jesus Christ ay walang ni isang anak o galing sa kanyang naman, diyan mula natin bilangin ang 70 taon. So every 70 years, lipat-lipat ng katawan ang Espiritu ng Diyos para maipapatuloy ng Diyos ang kanyang plano dito sa sanlibutan. So, kung isipin natin, hindi tayo iniwan ng Diyos mula sa pool. Hindi ang sanlibutan iniwan ng katawan ng Diyos o ang Espiritu ng Diyos. Mula sa pool, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan kasama ng kanyang mga tao. So ngayon, dahil sa binasa o dahil sa banal na aklat, nalalaman natin ang mga plano ng Diyos at ngayon, nandito na tayo, no, sa kasalukuyan. No? Nandito na tayo sa kasalukuyan na kung ating babasahin ang banal na aklat dyan sa sinulat ni Daniel, na sinabi ni Daniel doon, sa Daniel 2:44, ano ang sinabi? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Oh, unti-unti natin. Oh, sinabi o nakasaad doon, sa kaarawan ng mga haring yaon ay naglagay o maglalagay ang Diyos ng langit ng isang kaharian. So, mula ng ating tatalakayin talaga, no, ang kaharian ng Diyos na sinabi ay sa simulat sa puno, sa simula na itinatag ang sanlibutan, ang kaharian ng Diyos ay nandyan na. Pero hindi pa nakikita ng mga tao. Kung hindi pa maliwalas sa kanila kung ano ang forma, kung ano ang hitsura ng kaharian ng Diyos. Para na ipakita ng Diyos kung ano talaga ang forma ng kaharian ng Diyos. Dahil sa panahon nang lumabas ang mga anak ng Diyos doon sa Ehipto, humingi sila sa Diyos ng isang hari na magbibigay sa kanila ng tamang pamamaraan o pamamalakad. Dahil sa panahon noon na sila ay lumabas doon sa Ehipto, sila ay tinatago, dinala ng mga anak ni Samuel na si Huil at si Abia na sa maling pamamaraan, no? Sa mga maling pamamaraan dahil tinatanggap ng mga anak ni Samuel ang hip-hip o binaliktad nila ang justisya. So sa mga tuwid, injustice ay pinairal sa panahong yaon. Kaya ang mga tao noon ay humingi ng Diyos ng isang hari at doon ibinigay si David. Oh, doon kay David, yun ang kaharian ng Diyos. Yan ang Diyos ang mismo ang nagbigay ng kaharian doon kay David. O hindi na ang tao. Ang Diyos mismo ang nagbigay kay David sa kanyang kaharian. At ipinasa din ni David doon sa kanyang anak na si Solomon. Yun ang kaharian ng Diyos na kanyang pilit na binuo noong panahon sa ni Adan. So, yun ang kaharian ng Diyos na gustong itatag ng Diyos. At mula noon kay David at Solomon hanggang sa panahon ng mga katapusang hari o mga Caesars. Dahil mula doon kay Solomon hanggang sa katapusan kay Sedekias,
no, na naghari doon sa Jerusalem. Mula sa Sidekias hanggang kay Nabucodonosor, Ciro, Dario, Alexander the Great, hanggang doon sa mga Caesar sa panahon ng Roma. No, marami ang nagiging hari. Pero ang sinabi ng Diyos na siya ay magtatayo ng isang kaharian. No? Mula sa mga maraming kaharian, no, ang Diyos mismo ay maglalagay ng isang kaharian. Isang kaharian. So, hindi dalawa, hindi marami. So, ang Diyos mismo ang magtatayo ng isang kaharian. Now, hahanapin natin ang kanyang kaharian na itinatak dito sa lupa. Dahil kung ating hahanapin doon sa Israel, ay wala na doon. Ano ang sinabi doon? Kukunin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Isang bansa. Simpleng truth lang ang ating hahanapin. Bansa, isang bansa lang ang ating hahanapin. Out of more than 200 plus na mga country sa buong sanlibutan. Mula doon, isa lang ang ating hahanapin. Dahil doon sa bansang yun, ay itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian. So, hindi tayo mahihirapan sa clue. Mula sa Israel, kinuha niya at binigay niya doon sa bansang nagkakabunga sa Kristo. So, ating hahanapin ngayon. Kung ating hahanapin, kahit sa mga libro noon, sinabi, may isang writer ang nagsabi, sinabi niya na ang Pilipinas ay nag-iisang Kristiyanong bansa. No, ang Pilipinas lang ang Kristiyanong bansa. So kahit hagilapin natin o hanapin natin sa lahat ng mga bansa dito sa buong mundo, wala o may isa man lang na makapantay na sa Pilipinas, na dito sa Pilipinas makikita natin ang napakaraming mga sikta na naniniwala na si Kristo o Jesucristo ay Diyos. So sa makatuwid, ang Pilipinas ay binansagang the only Christian country throughout Asia. So hindi na tayo mahihirapan. At malaki nating pasasalamat dahil dito sa Pilipinas mayroong isang tao na nagtayo ng isang kaharian, kaharian ng Diyos. So, itinayo niya noong Hulyo 27, 1982. Itinayo niya mismo sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Itinayo niya mismo doon ang kaharian ng Diyos. So hindi na tayo mahihirapan ayon sa sabi sa Mateo 6:23 na hahanapin na natin sa kanyang kaharian. Hindi na natin hahanapin. Dahil mayroon ng isang tao na nagbunyag ng kaharian ng Diyos ay dito lang makikita sa Pilipinas. So, ang sabi doon sa Daniel, mayroong kaarawan ng mga haring yaon ay maglagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Ano pang hinahanap natin? Nandito na ang kaharian ng Diyos. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Ang si Jesucristo, bago siya pinako sa krus, nagbilin siya. Anong binili ng Diyos? Anong binili ng Diyos? Ang binili ng Diyos, bago siya pinako, ang sabi niya, magsidalangin na kayo ng ganito. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magsidalangin. Ano sabi niya? Magsidalangin na kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. So, binilin sa atin ng Diyos na
Dalangin natin na dumating nawa sa atin ang kanyang kaharian. At ngayon, mayroon isang tao at marami mga tao na kanyang mga tinuturuan na nagpahayag na ang kaharian ng Diyos ay nandito sa Pilipinas. Ayaw nating maniniwala. Oh, binili na sa atin ng Diyos na ang kaharian ay kanyang ipararating dito sa Pilipinas. Iparating dito sa atin dahil yun ang hinihingi ng mga tao. Hindi lang sa kasalukuyan, kundi noon pa yung mga matatanda natin, dinadalangin nila na dumating ang kaharian ng Diyos. At ngayon, at noon, 1982 ay itinayo na. Itinatag ang kanyang kaharian dito sa Pilipinas mismo. At ngayon, marami ang nagpapatuloy para maipapahagi sa buong sanlibutan ang kanyang kaharian. Pilit ipinapaalam sa mga tao ang kanyang kaharian dahil pilit din ng mga tao na umaayaw na ang kanyang kaharian ay dito ilalagay sa sanlibutan. Marami ang mga tao na ayaw na ang Diyos ay maghahari dito sa sanlibutan. Bakit? Nagkataas sa Daniel na ito ay wawasakin. Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian at mayroong wawasak. Ano ang sinasabi doon? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan na yaon ay iiwan sa ibang bayan. Ang kanyang kaharian ay mayroong pilit na gigiba. Mayroon. Marami ang gigiba sa kanyang kaharian. Kaya nga sinabi dyan na the kingdom shall not be left to other people, but it break in pieces and consume all these kingdoms, and it will stand forever. So ang kanyang kaharian ay manatili kailanman kahit na mayroon dito na gigiba. Marami ang gigiba. Itinayo ni mga haring Silimundo Bonanza noong July 27, 1982 ang kanyang kaharian at hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ito. Pero marami ang gigiba sa kanyang kaharian. Bakit? Marami ang kanyang mga kasamahan na nagtatayo din ng ibang kaharian. Nagtatayo din ng ibang kaharian galing sa kanyang kaharian. Okay mga kapatid, magpapatuloy tayo. Mayroon ng tumawag. So magpatuloy tayo. Ang sinabi dyan na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Binigay ang isang kaharian na hindi magigiba kailanman. So ang Diyos mismo ang nagsabi na pinakita doon kay Daniel na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Kahit pilit na ito ay gigibain ng kahit na sino man, ay ang sinasabi ng Diyos ay ito ay magpapatuloy hanggang sa kailanman. So wala pwedeng gigiba sa kanyang kaharian. Walang pwedeng gigiba o walang pwedeng wawasak sa kanyang kaharian. Dahil kahit na ang mga lahi ay darating at mauubos, pero ang kaharian ng Diyos ay mananatili kailanman. Yan ang commitment ng Diyos. Yan ang commitment ng Diyos sa tao na ang kanyang kaharian ay mananatili kailanman.
So walang pwedeng mawasak sa kanyang kaharian. Walang pwedeng mawasak sa kaharian ng Diyos dahil ito ay itinayo, hindi itinayo ng kahit na sino man, kundi itinayo mismo ng Diyos dahil yon ang iminumungkahi ng mga tao. Yon ang ipinagdarasal ng mga tao. Mula pa noong unang panahon ay dinarasal na ng mga tao na ang kanyang kaharian naway dumating. No? Ang kaharian ng Diyos ay darating. No? Darating talaga ang Diyos dahil ito ay darating talaga ang gobyerno ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Hihintayin natin. Hihintayin na lang natin. Iilan, mabibilang na lang ang mga taon. No? Mabibilang na lang ng taon. Dahil pinaalam sa atin ng Diyos na mayroong 20 pangulo na maghahari dito sa Pilipinas. At andito na tayo ngayon sa pangalawang 10 na yung 5 ay natapos na. At narito na naman tayo sa another na 5. So, iilan na lang ang Pangulo sa Pilipinas, makikita na natin ang sinabi ng Diyos na kanyang kaharian. Makikita na natin, maliwanag na kung iilan na lang. Kung iilan na lang. Iilan na lang taon, ilan na lang mga presidente ang ating hihintayin. Makikita na natin ang kaharian ng Diyos na hinihingi ng mga tao noon pa. Oh. Kaya mga kapatid, kailangan lang nating magtiis. Kailangan lang nating magsumikap na mapanatili natin na maganda ang ating katawan para masaksihan natin ang sinabi ng Diyos na siya ay maghahari kasama ng mga tao. Dahil naman paubos ng ating oras dito sa DXBD. Ako ay nagpapasalamat una-una sa ating mahal na Supremo, mahal na Hari Pilimon de Ambulancia na nagbibigay sa atin o sa akin ng pagkakataon para maibahagi ang kanyang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos dito sa The Voice of the Dapitan. At marami ding salamat sa ating station manager, Mr. Charles Perolino, sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. At sa ating regional director, maraming salamat. At aking ibibigay sa ating kapatid na si Rivermo, baka mayroon pa siyang idaragdag. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, maraming salamat karing Banjo. Kaya yun po ang ating regional director ng Region 6. Yun nga po no, na napakaganda ng kanyang paliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po ay talagang totoo yun na noon pa hinihiling na ito ng mga tao na dumating nawa ang kanyang kaharian. Kaya lang, kung doon sa kalawakan ang kaharian itayo at hihilingin, ay paano makakapuntang tao doon? Kaya ang dasal nila, dumating nawa ang kanyang kaharian. At siyempre, anong sabi ng Gawa 14:22? At sa maraming kapighatian, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian. Okay, no? So, naputol lang linya. No? Dahil minutos na lang din, mga kapatid. Kaya, naway naintindihan natin ang programa, ang paliwanag tungkol sa ang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos ay talagang nandito. No? Nandito sa ating bansang Pilipinas. Kaya yun ang ating mga guest speaker, no? Mula kay Hari Wilbert Bermog from Region 5, and then si Hari Florentino Campilan from Region 6,
Ang kasama naman ang Regional Director Apostol ng Region 7, no? Si Hari Giovanni Ciaris. So tatlo sila, no? Tatlo silang nagpapatunay, no? Nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay talagang nandito sa ating bansang Pilipinas, no? Kaya maswerte tayo mga Pilipino sapagkat ang daming bansa sa buong mundo, no? Maraming bansa, but ang ating bansang Pilipinas ay siyang pinili ng Diyos. Walang magagawa ang ibang bansa kung bakit ang Pilipinas. Bakit ang Pilipinas ay siyang binigyan ng kaharian ng Diyos. So, ang Diyos ang may pasya diyan na ang kaharian ng Diyos na mula sa Jerusalem, sa Israel, ay kinuha ni Kristo at ibinigay niya sa isang bansa nga nagkakabungan. So, walang ibang bansa, no? Walang ibang bansa kundi Pilipinas lang. Yan po mga kapatid. Kaya ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan na ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian o Kingdom of God. No? Kingdom of God. Kaharian ng Diyos. Yan po ang itatag niya dito sa sanglibutan. Particular dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang Kingdom of God o kaharian ng Diyos ay tinayo ng ating dakilang guro, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. So walang ibang nagtatag ng kaharian o Kingdom of God. Only mahal na hari Philemon Ondok Riambonanza lang na nagmumula dito sa Rizal Shrine, Dapitan City. Dahil ang Dapitan City is the only shrine, no, city of the Philippines. Yan po mga kapatid. Kaya nag-iisang bayang banal lang ang ating Dapitan City. Yan po mga kapatid, no? Kaya dito itatatag at dito itatayo ang tunay na kaharian ng Diyos o Kingdom of God na siyang divino gobyerno ng Diyos as divine government of God. Although marami mga taong nag-promote ng divino gobyerno ng Diyos, yan po ay palatandaan lamang na sa daming mga taong nag-promote ng divino gobyerno ng Diyos, diyan lilitaw ang tunay na gobyerno ng Diyos dito sa Pilipinas. Na isa lang, no? Isa lang ang magtayo ng divino gobyerno ng Diyos na nandito sa Pilipinas. Walang iba si mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza since 1982, July 27. Yan po mga kapatid, no? Bagamat ay ang ating oras ay malapit na, no? Ay sa ngalan na lang sa ating dakilang guro, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza, no? Maraming salamat, mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza, na kami po ay ginagabayan ninyo araw-gabi at tayo'y nakapagsigaw sa pamagitan ng mga radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. At maraming salamat din sa mga nagsubaybay, ating mga viewers, no, sa Kingdom of God, ng ating mga leaders, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya sa ngalan ng ating chairman, president ngayon sa Kingdom of God, Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, dagang salamat. Ito naman ang iyong mababang lingkod na si Felix Prosiso, assigned leader sa Region 9. Dagang salamat o mabuhay Kingdom of God, no? Mabuhay. Dagang salamat.